Na may pagpasalamat, bisan pa sa dako liwat nga kahigayunan. Ngayon mo ginhatag sa amon Ginoo wherein, padayon kami makasimba sa imo. Thank you sa una nga bahin sa amon Ginoo pagsimba, ang Sunday School. And salamat Lord sa mga natun-an namon. Salamat Ginoo Amay sa imo prinsipyo. Buligan mo kami liwat sa ikaduha nga bahin sa among pagpanimbahon. And I am praying, O Lord, that you will continue to work in everyone's heart. And Lord, paintsindihon kami, kag Lord, hikuton kami, nga makaangkon kami kaligunan, maturity. Nga Lord, ang imo mga pulong, amon na pamatinan, ma-apply namon Ginoo sa amon pagkabuhi, kag makita namon ang maayo, nga tinutuyo nimo kon nga aman, gusto nimo mag-alam kami sa imo mga pulong. Gapray kami o Dios, nga hindi namon mamiss ang kabuhi, nga pinakamaayo nga imo aman para sa amon. And there is only one way para Ginoo Amay nga amon ina nga maambitan. Ina wala iban kundi ang bug-os nga pagsunod sa imo. So gapray ko, bless every part of the service. Makamayo Ginoo Amay ang amon fellowship, ang pagpangamuyo, ang pagkanta, and even ang amon Ginoo Amay pagpamati sa imo mga pulong labaw sa tanan. Thank you sa tanan niya kaayo mo, tanan niya katuto mo sa amon sa bugos nga simana, gintipigan mo kami, ginprovidean mo nga among kinanglanon, gintake care ni mo Dios ang amon pagkabuhi, and you have allowed us nga makatipon kami sa sining nga tinion para simbahon ikaw. Patawadin kami pagkulang, inadayaw ko namon sa ngalan ni Jesus Christ nga among Dios ug manluluwas. Amen and amen, amen. Okay, this time, no, pabilin sa pagtindog, kuhaan yung mga kalantahan naton. May request, no, sa aton nga song leader sa pagkarikag pagpakanta sa sining nga tinion. Okay? Song leader, kay YC Brother Joel. Sound check. Alright, suliwat mayong aga sa tanan. Amen. Magakanta kita, page 152, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Amen. Song 152, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Amen. Plaster na. Bukas tanan, if possible, bukas songbook. Song 152, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Amen. Ara na? Alright, on the first stanza now sing. "'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know that saith the Lord." Chorus now. Amen. Chorus, louder. "How I prove Him more and more, Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in just to trust and sing, Lord, just in simple faith to plunge it in the healing cleansing blood. Come on! Jesus, Jesus, how I trust Him. Tunog ka pa! Louder now! And Lord, Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Last stanza now. I'm so glad I learned to trust Him, precious Jesus, Savior, friend. Amen. Amen. Will be with me till the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more.
first song sa likod niya lang, no? 153, Glory to His name. Amen, 153. Alright, tulogo naton, palihog. Amen, pastor. Alright, on the first stanza now sing. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. Chorus louder now. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Amen. Come on, louder. Sing on. Where He took me in. Glory to His name. Once again. Glory to His name. Glory to His name. Amen. God of light applied. Glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Chorus now. Glory to His name. Glory to His name. There. Amen. Glory to His name. Last stanza louder. Come to this fountain so rich and sweet. God's life for soul at the Savior's feet. Come on, plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of love. Glory to His name. Amen. Madamo nga salamat. Amen. Alright, you may take your seats. Pwede na makapungko. Ang liwat, mayong aga sa tanan. Dalayawo ng Ginoo sa dako naman yung kaigayunan nga makatipon kita. Amen? Gindesign giniya sang Dios para nga makabreak mo sa inyo mga secular jobs. Amen? The routine sang secular life kag of course no makapamalandong kita sa Ginoo, ma-refresh, makaangkon revival, amen, kag of course padayon kitang mag-mature, so kag ma-develop ang aton nga ano ni no nga social life man. Alright? Pag siling naton social life, paano kita makisalamuha sa parehas naton utod sa Ginoo kag sa iban nga mga tawo. Amen? No? So, ining pangamustahan ay di fellowship, this is socializing. Ang iba nabi pag siling socializing, inom, baile, sigarilyo, no? So, hindi muna, although sa kalibutan na iyang gawi. Sa aton, ang pakipagsalamuha ta, pag-fellowship naton, that is part of our social life. Alright? So, salamat, Gid. Kag this time, we would like to acknowledge no, sang aton nga mga guest. Sini nga aga, pangabay naton, una naton nga guest, si Mr. Christ Serses Bascomte. Grabe. Christ ito, Christ. Grabe nga ngalan, no? So, hindi ka to magsagad pasaway, ha? Kaya kung magsagad ka pasaway, madalahig ng Ginoo ta. Oh. Now, next si Mrs. Bernadette Carmen. Bisita sang group 2. Okay, welcome, Gid. Then another one, si Mr. Johnny G. De La Torre.
Okay, welcome gid sir sa amon pagtililipon. Then another one si Mr. Danielo Magno. Alright. Salamat gid no. Ano ni mo, Brad? Okay. So, actually, naka-attend na to sila sa dedication sang balay, no? Dahil Brad Jason. So, salamat, gid. Naging kaupod naton sila. Okay? So, salamat, gid. Another one, si... okay. Si Miss Rica Joy Carillo. Rica Joy, welcome Rica Joy, bisita sang group 2. Okay? Then another one, si... Ginbutang nyo ni Waimani. Si Miss Princess, this is Kapangpangan. Princess Kapangpangan, welcome gid. Okay? Then another one, bisita sang group 2. Another one, si Mrs. Melona Kibete. Mrs. Melona Kibete. Sakto mama akong pronounce. Okay, so bisita sang group 4. Then another one, si Mr. Aldi Sogilon. Okay, so salamat gid, no? Bisita sang group 3. And then si Mr. Adrian Gamuza. Adrian, din si Adrian. Ato sa likod, no? Bisita sang group 3, si Angela Dorilag sa Children's Department. Okay, Children's Department. Then si Angelo Dave Dorilag. Angelo, welcome gid. Then si this is AJ Dorilag sa Children's Department. Angelica Jane Lianes. Welcome, bisita ni tanan sang group 3. And then si Adrian James Palabrica. Adrian, no? Welcome gid. Then si Andy Dorilag sa Children's Department. Okay, then si MD Grace. This is MD Grace. MD Grace Dorilag, welcome. Bisita gyapon sang group 3. Then si Joshua Anile. Joshua, welcome. Bisita sang group 3. Tanan ni sila mga sa Santiago ni, no? Part na sang Barutak Viejo. So salamat gid. May na-miss kita nga first time. Basi may arata na-miss nga bisita nga first time. Wala man. So tanan na recognize. Alright. So matindog kita. Salamat sa tagsa ka miyembro. No, kag ka mga kauturan nga yari. Tindog ta. Kag kantahon tang aton welcome song. As we always do as our way of welcoming our guests. Makanta ta, and then pagkatapos karon sang duha ka stanza, kumustahon ta ang kutob sang aton makumusta. With a smile. Amen? Bisan ungab, sige lang. No? Smile lang. Pastor, may aguting, sige lang. Tahang, sige lang. No? Smile lang. Everybody now sing, welcome to HWBBC. Is the church where you belong. Welcome to HWBBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's Word and Christ the living Word. HWBBC welcomes you today. You can turn around and shake as many hands with a smile
There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. Amen. Come here. Ligaya ng buhay. Amen. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Amen. Right. Kung siya ay kakamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Once more. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. All right. So welcome everyone. Balaan ko man nga hindi taman masapol kanan. Okay? So you may take your seats now. Pwede na magpungko. Kung gusto mo gid karon nga damo pa makamusta, tapos service dito sa gwa, bantay ka to sa gate ho, kada magwa. No, kumusta ho nimo. All right? But we want you to know that you are very much welcome to our church. And ang amon pangamuyo that you will enjoy worshiping the Lord with us. Amen? Okay? Pamatian tag pagistorya sang Dios sa aton, pagi sa mga ambahanon, kaglabaw sa tanan pagi sa pulong sa Ginoo. Okay? So thank you very much for every guest that we have kag sa tanan niya mga kauturan. Okay? Kadto ta sa siningatinion sa mga may birthday, kag may mga may wedding anniversary. Alright. Sa 14, birthday ni Aname. Ari ba si Aname? Why? Okay. Anak ni Bad Romeo. Wala. Sa 18, birthday ni Ken. Kenny Viv, pero dito sa aton yung extension. Pero gano sila sa aton sa live stream. Alright. Sa 20, birthday ni si Binsoy ni. Si Binsoy. Ato siya sa juniors. So ato si Binsoy sa sa juniors. Sino ang ari dire? Bisita namon base birthday mo sininga semana. We would like to greet you. Kantahan ka namon ang pangamuyuan sa imo kaadlawan. Sino may birthday? Nya guest naton sa sininga aga. Why? Wow. Okay? Kung wala, wedding anniversary. Wedding anniversary ni Pastor Amonit, no, kag ni Ma'am Jean sa 19. Okay? Now, tiyato sila sa Mambusaw, no? Mission naton. Sino pa ang ari di nga may wedding anniversary? Base sininga si Mana inyo wedding anniversary, may ari hindi magkahuya, no? We would like to greet you and pray for you. Okay? So wala. Na kung wala, tiway takantahan ni kay Waigidi, no? Okay. So anyways, happy birthday sa mga may birthday, no? Ng ato niya mga kauturan. So wala diri subong sang ari gidiri. Now kadto ta sa mga announcements naton. Karon sa hapon, 2:30 ang pangapon naton niya panimbahon. So be back, amen. Para sa pagbugos sa adlaw sa pagpanimbahon. And prayer ko gid nga ang mabution nga ang attendance sa saga amo man ang attendance sa aton sa hapon. No?
it's good nga ma-focus sa Ginoo ang bugos nga adlaw sa pagpanimbaho naton. So praying nga mag-grow gid ang tagsa-tagsa ka membro. No? Nang i-enjoy ta na lang bala, no? Yung isa, kung aga lang ta, pagpuli naton, hala, damo naman tong mga, nag-spiritual ta sa aga, pagpuli ta sa balay, damo-damo ang manang kwanta, nadula naman ang aton nga pinamatian sa aga, no? It's good nga, kung pwede pa lang, no? Kag pwede gid, mabugos naton ang aton nga panimbaho, no? Sa Domingo. Okay? Amen? Para ma-prove naton ang paghatag naton importansya sa aton Ginoo. Amen. No? Nga palangga naton ang Dios ka ginatagan tabili ang Ginoo. Kagabi amo nang emphasis ang wali, no? The faith of Elijah. So, tahom, no, sang mensahe kagabi. Okay? Actually kaduha ko na kaduha nga Sabado kay nagliga duha ka points kagabi, duha naman ka points. So, pag-pray na to na, kag ang aton nga palaaboton nga activity. Amen? So, ang aton nga, thank you gid, no, sa tanan nga nag-greet sa akon pastoral anniversary last Tuesday. Nag-30 na ko katuig nga nagapastor sini nga simbahan. Pero siling sa mga leaders niya, pastor sa 21 lang naton i-celebrate. O sige, makahulat pa man ko. Sa next nga Sunday. Alright? And pagka last Sunday, ano naton nga ni? Father Sunday. Ang goal ta 100 ka tatay. Ang nanay 131 eh. Ha? Tikita nga tatay, bisan 100 na lang. Bodo gid may nag-imin now. So mga young people, oportunidad na ninyo ni kung tatay ninyo buhi pa, oportunidad ninyo ni kag kung hindi pa save, oportunidad ninyo maimbitar ang inyong tatay. Na? Para ma-honor naton si tatay ninyo, ti ako way nako tatay, no? Way sa ugangan, way naman ko tatay, akon gid tatay, way naman ko tatay. So kamo nga buhi pang tatay nyo, i-grab ninyong oportunidad nga ma-honor pa ninyo ang inyo mga tatay. Hello? No? Kay kalaway na nga igo mo ma-realize, patay na si tatay mo. No? Samtang buhi pa sa ipabatsyag sa iya, nga palangga mo siya. Kagina-honor ni mo siya. So this is an opportunity for us nga ma-honor naton ang mga tatay kag ang mga bana. No? Husbands and fathers Sunday, no, gali ang ato ni nga selebrasyon. So tatay kag bana. Amen. Mga tatay kag bana. So salamat sa mga nanay, no, nga naka-attend sa Mother Sunday nga ari gyapon kamo nagpadayon. Sino mga nanay nga naka-attend sa Mother Sunday, ari subong? Oh, damo sila. Amen. Praise the Lord, no. Salamat gid sa inyo padayon, dalayawon ang Ginoo. It is really our desire and God's desire nga siyempre kalabanan sa inyo may mga edad na, no, mga senior, damot ang mga senioras, kag mga senyores. So kung ako batuno na lang nato ang realidad nga kung sa adlaw pagahinunod na. No, isa daw, munang isa ka mabudlay batuno, no? Pero munang realidad, amen? Way ta kabalo, pila na lang ka tinuig, but hopefully, hatagan pa sang Ginoo sang malawig pa nga mga tinuig, no? Nga magamit pa para sa pagpangalagad sa aton Ginoo. Kag makaupod pa naton ang aton nga pamilya. So mga nanay, thank you so much, no, sa mga nagapadayon, and I hope you will found fulfillment in your life having Jesus in your lives, okay? So ipagpray naton na kag of course ang aton nga upcoming 33rd church anniversary sa last Sunday of July, and at the same time graduation sa hapon sang aton nga Bible School.
So pasalamat ta sa Ginoo ang Bible School ta na nabalik ang regular na nga klase. Okay? Sa mga ara sa inyo, tinawag ka mo sa Ginoo. So, hindi ka mo malinong until such time nga magsunod ka mo sa panawagan sa Dios. Okay? Klase naton di Lunes lang kag Martes part lang. Webes, no? Ang full naton is Lunes, 8 to 8. Alas 8 ga start sa aga, din alas 8 sa gabi. Matapos ang aton nga Bible School and may ara lang nga practical arts every Tuesday. Now, pag-pray na to na, amen? Kag ang aton nga mga nagatudlo, no? Priyanta ang safety ni Pastor John, Pastor Gilo, kay nagabulig sila tudlo diri every Thursday, no? Kada Webes, nagabulig sila tudlo, no? Sa Bible School. Actually, damo migot nga gusto magbulig diri tudlo. Tigaling kay siyempre budgetan naman na sila, no? Ginalabgifan naman na sila para sa bisan pang gasolina lang nila, kurodo, kag siyempre amuma man naton diri sila, no? Sa napakaon naton. So, pag-pray nato na kay direta nagaprodusar sang mga magpalastor, no? Maging missionary pila kadlaw. So, ipag-pray nato ni nga ministry. Medyo makapoy kag medyo magulugasto, pero amo na ang plano sang Dios. Kung hindi ta magsakripisyo sa buluhaton sa Ginoo, way man ta ekspektaron. Kag lipay ta kay may bunga na, no? Ang Kalinog, Pastor John, bunga na to na. Sila ng mga unang graduate. Then, na-organize na. Pastor Gilo sa Barotac Nuevo, bunga naman na to na. So, may mga graduate na subong, way takabalo kundi ini sila ibutang sa Ginoo, no? Base ang iba ni sa ila sa Jupiter o sa Saturn, no? Wherever, basta may kalag, may tawo. No? Yung mga alien to, pastor. So ipag-pray na to na, no? Kag padayon ta pangamuyuan, siyempre ang mga trabaho, mga palangitan-an, mga negosyo ninyo, no? Kag mga maayong lawas, kay kadamo sa mga nagabalatyag, pag-pray gid naton. Amen? Sa Juliet, pangamuyuan naton, kay ang iyang mata ni ulupirahan gid. No, so ulupirahan, so prayan nato ni ano glaucoma? Glaucoma. So makabulag na nga daan, no, ang glaucoma. So prayan naton nga as early as possible maanuhan nga daan. Parang of course, no, mahimo pa lang, hindi mag-abot sa pagkabulag. No? So prayan naton, amen. Kag ang tagsa-tagsa nga siyempre may mga damo tadi mga senyor, may mga ginabatyag na Nanay Elsie, no? Pangamuyuan naton sa Nanay Elsie ni, no? Then damo, no? Hindi naton mapang isa-isa, pero kutob sang nabalaan ta palihog pangamuyuin ninyo, no? Kay kadako sang mahimo sang aton nga prayer. Kag kita bala kung may ginabatyag kita, may mag-aral lang maghambal nga Brad ginapangamuyuan tagid ka. Di ba maka-encourage? Amen? Maka-encourage? Kaysa grabe nang ginabatyag mo, bisan isa, way gid sang may naghambal nga. Kung isa gusto mo na lang, mayo pa mapatay na lang ko, daway naman may palangga sa akon. Tama? So do not underestimate sang mahimo nga encouragement kag pagpapag-on sang imo prayer. No? Sa parehas naton nga tumuluo nga nagakinahanglanon sang prayer. Please pray one for another. Let us bear one another's burden sa aton nga masarangan, no? Kag let us love one another. Amen. Hindi ta mag-inaway, hindi ta mag-ilinaway, may mga differences ta, pero hindi ta mag-ilinaway kay mga mag-ulutod ta sa Ginoo. Okay? Maghinang panay ta, no? Kag hindi ta mag-isip sang malain sa utod naton. Kay isipan mo na sa malain, mag-away ka mo base sa langit, inguday malang ng mansyon nyo. No? So let us
pray for that. Okay? So, muna, no? Dalayawo ng Ginoo. Kag salamat sang Domingo, way ko diri, kaya to ko sa Dumangas. Nagwali ko to sa 46th church anniversary ni Pastor Joel Duhina. Mas senior na siya kaysa akon, no? Kay 46 years ng ilang nga simbahan. Amo man na siya kalawig daga pastor. Kay siya man na daang nag-start. So 76 years old na siya but still serving the Lord. No? Upod niya mito day Pastor Fernandez, Ma'am Norma, sugat namon sila dala sa Dumangas. Kag salamat gid nga wala man kami makaon sang aswang. Joke lang na yung mga taga Dumangas no. Namo aswang. So salamat no sang mga almost 30 nga nagbaton sa Ginoo. Kag salamat nga nagamit kita may revival no sa mga miyembro. Kag dalayaw ng Dios. And salamat man sa mga nag-take sang akong lugar diri. Amen. Kag salamat man nga San Domingo wala ko diri kay may Amerikano tang bisita. So at least si Sir John ang ayawan kag si Sir Manuel. Kay at least mabalaan nila ang balatyagon ko kung may bisitang Amerikano. Pero mga training na, at least pila kadlaw kung may mga kongregasyon na ni sila, kag may mga Amerikano, kundi hindi na sila na mag-o. Kay agyan na nila. So, talagsama lang na sila gatalang diri sa aton, pero hindi man nato na ma-set aside. So, salamat gid. Amen? So, this time, magatindog taliwat and magakanta ta. Sang choir magakari sa paghatag sang ilang ambahanon. Okay? Again, prepare. 118, Victory in Jesus. Victory in Jesus, 118. Are you ready? Are you there? Kanta-unta, halin sa aton tagipusoon, Victory in Jesus. Everybody now sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming love. Amen. And all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Come on! Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood.
Thank you. Palihugpong ko, mati na sa choir.
Alright, so salamat sa Diyos, no? Dala kita sa pagambal sang Ginoo, for God so loved the world. Salamat bisan pango aton ilongin palangga ta sang Ginoo. Hello. Diba? So kilala man yung mga Pilipino nga, diba? Pango ang ilong. Diba may kanta, huwag kang mahihiya. Kung ang ilong mo ay pango, importante may ilong. No? Bisan ano sa imo kagwapo kung wala ka ilong. Anong itsura sa tao nga wala ilong, no? So that's why salamat isa kita sa ginpalangga sang Ginoo, mga Pilipino. So and we praise the Lord for those people nga gingamit sa Dios para malambotan kita sang pulong sang Ginoo. Ang mga Amerikano dako ginangaton pasalamatan sa ila. Naggadto sila diri para nga iwali pulong sa Dios. Bago ta maggadto sa mensahe, makuha ta na isang aton nga special offering para sa electric bill naton kag sa iban pa nga pagkinanglanon. Ang inyo tithes an offering, no? Ang inyo tithes siya ihulog lang ninyo dira sa aton nga box para sa mga miyembro. So iniya special offering naton ni para back up sa aton nga electric bill. Amen. Kaya electric bill ta ga sobra 20,000, no, monthly. So maback upan naton sa sininga special offering. Okay. Kay wala man subong sang worker kita nga may birthday. So makadto ni sa magpray ta. Loving Lord, Heavenly Father, thank you sa kayo, thank you sa katutom, thank you liwat sa privilege that we could participate sa mga pagkinahanglanon sa ministry. Salamat Ginoo Dios nga we could exercise our responsibility. And I hope everyone would be serious enough sa puno sang ila Ginoo responsibilidad lovingly and with a vision nga they can do more greater things para Ginoo sa kahimayaan sa imong ngalan kag malipay kami Ginoo amay nga sa diin o Dios. Magamit mo kami nga makita namon nagatubo ang imo buluhaton, dabo pa mga tao makadangat sa kaluwasan, madugang sa simbahan, mabag-ong mga kabuhi, kag bisan pa Ginoo magamit nimo sa imo buluhaton, kag makita ang physical features ang imo Ginoo simbahan nga naga-improve. This is all for your honor and glory. So bato na Ginoo ang amon niya pagpasalamat, pagdayaw sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless us as we give to the Lord. I'm giving, I'm giving. Hatag-hatag nga malipayon. Hatag-hatag, hatag nga may gugma. Hatag-hatag nga may gugma. I'm giving because I love Jesus. Because I love Him, giving, giving, gladly giving day by day, giving, giving. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him, giving, giving,
gladly giving day by day, giving, giving, gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, giving, gladly giving day by day. Giving, giving, gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, giving, gladly giving day by day. Gladly day by day. Alright, so salamat sa Ginoo. This time, are you ready? Kadto na ta sa pinaka-highlight, no? Sang aton nga panimbahon sa sininga tinion. May ask everybody nga magtindog palihog, and this time magbukas kita sang aton mga Biblia sa sininga tinion. Amen? Romans chapter 1. Romans chapter 1. Romans chapter 1, basaw naton verses 1 to 7. Romans chapter 1, verses 1 to 7. Okay? Sige, magabasa kita dungan. Tigda nga pagbasa, ready, go. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures, concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations, for his name, among whom are ye also the called of Jesus Christ, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Mag-pray ta. Lord Jesus, nagapasalamat kami sa imo Ginoo that we have the privilege nga masimba ikaw namon. Palihog, ikaw magpanguna, ka magabay sa amon. Way kami ibang tinutuyo, kundi Ginoo, dayawon ikaw, pakataason ikaw, kag Lord God, himayaon ikaw sa amon mga kabuhi. Kag buligi kami o Dios nga paagi sini nga buluhaton, magmature pagid kami sa amon mga Kristohanon nga pagkabuhi. Sa liwat, nabalik namon sa imong tanan pagdayo, pasalamat. Give me the strength that I need and the wisdom that I need. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, palihog, balik na sa pagpungko. Alright. Okay pa nga mo? Kabalo kita nga ang Book of Romans, sulat ini ni Pablo sa simbahan sa Rome. Amen? Kabalo kita nga may dako nga mensahe si Pablo diri na hanungod sa relasyon sang tawo sa kay Kristo Jesus. Kabalo ka mo, ang isa ka bagay nga wala ginahatagan importansya sang tawo, ang iya relasyon, ang iya standing before sa Ginoo. Dapat naton talupang doon, kag dapat ta isipon, sa igtulolok sang Dios, ano ang aton standing? Isipon naton maayo, nga si Kristo amo ang aton manunuga,
Si Kristo among aton manluluwas. Kag pagkatapos ta maluwas, tapos ta gintuga, karon mga linuwas na kita, si Kristo amo nang hari sang kabuhi naton. Siya nang master, siya nang Ginoo. Kag siya na ang aton hari. Kita iyan na mga sumulunod. Are you with me? Ang bot sa lingon na mo ni, dapat talupang do naton sa igtululok sang Dios, ano ang standing naton. When it comes sa moral standing naton sa tubangan sang Dios, kumusta ang aton moralidad? Pag siling naton moralidad, mga kauturan, nagahambal ina sa kung anong tama kag kung anong sala. Ano ang pagtalupangod naton sa sala kag anong pagtalupangod naton sa anong tama? Alright? Kay we have a deteriorating morality right now. Arita sa panahon niyang tao ay nalabot sa iya moralidad. Arita sa panahon niyang tao ay nalabot sa iya ginahimo, bahala na konsala, basta ga-enjoy ako. Na? Grabing deterioration sa moralidad. Di ba? Ang broken marriages, ang teenage pregnancies, hello? Ang pagkabuhi ng mga kauturan nga ang moralidad o inita na maintindihan, ang lalaki nga gusto maging babae, ang babae nga gusto maging lalaki. Kasi grabe na, deteriorating morality ina. No? Ang homosexuality, makita naton, no? Moralidad nga, deteriorating na. Kag sa mata sang Dios, kita personally, kumusta? When it comes sa morality, kumusta ka sa tubangan sa Dios? Pag-abot sa spiritual standing naton, kumusta? No? Are you spiritually right before the Lord? Are you related to God? Are you saved? No? So, ang tao, ari sa panahon nga way labot sa spiritual life. Di ba? Ang tao, bira-bira lang sa material nga bagay. No? Makaon sila, matrabaho sila, no? Hasta nga maggulang, mag-enjoy sa pagkabuhi diring physical lang, not realizing nga may spiritual life ta. So, klaruhon naton, kumusta ang aton spiritual standing before the Lord? Alright? Now, ang aton intellectual standing, kumustang panguna-una ta? Kapanguna-una patabala sa Dios? Ara balas panguna-una naton nga siyang manunuga ta, siyang manluluwas ta, kag siya ang hari sang aton kabuhi. Naka-fix bala na sa aton panguna-una, yakon wala ang Diyos, wala kita. Yakon hindi bangod sa Ginoo ay kita may mahimo. Nga ang tanan sa kabuhitan nakadepende sa Dios. Ara pa bala sa panguna-una naton ang bersikulo nga, apart from me, ye can do nothing. Yakon wala ang Diyos, why kita may mahimo? Now, listen very carefully. We need to understand nga, klaruhon ta, anong standing naton sa tubangan sa Ginoo? Emotional standing ta, kumusta? Sa heart naton, ano ang Diyos? Palangga ta bala ang Diyos? In love bala ta sa Diyos? Or base in love kita ya sa iban nga mga bagay? Base in love kita ya sa iban nga tao, pero ang Diyos, hindi kita in love sa Diyos. Makita man na siya. Kaya kung in love kita ya sa Ginoo, makita man na ya sa aton pagkabuhi. Hindi ba lang mga bagay nga ginapalangga ta, ginahatagan ta panahon? Hindi ta gusto nga mabulag sa aton? Ang mga persona nga palangga ta, hindi ba lang nga gusto ta pirmi o pod siya? Ang mga persona nga palangga ta, hindi ba lang ang the best gusto ta himuon para sa iya? Now, how about sa Dios? Palangga ta pa bala? Kumusta ang aton nga tagipusoon when it comes sa Ginoo? Do we still enjoy the presence of God? Do we still enjoy mga kauturan, no? Manumdom nga upod ta ang Dios? Hello?
Nagalantaw ang Dios, ga-observe ang Dios. Ang punto sa siningaga mo niyo, kumustang standing ta before sa Ginoo? Palihog to, tindog. Abdik ka, lucky. Mira. Dalang. Alright? Hindi tubang sa akon. Hindi ko pagtalikdi. Akong Diyos, no? Ikaw ang tao. Kumusta ang standing mo sa tubangan sa Ginoo? Ang pagtulok sang Diyos sa imo. Siyempre, wala problema sa pagtamod sang Diyos. Pero ang tao, no, ikaw nga tao, kumusta ang imo standing before sa Ginoo? Sa nagalantaw ang Diyos, ano klase kabuhi? Mayara ikaw. Kabuhi balana nga ayon sa gusto sang Diyos? Or kabuhi balana nga parehas to kayo na, nagtalikod ka, sige talikod to. Oh, talikdan mo. Basi kabuhi bala nga talikod kaya sa Ginoo? Takilid to, takilid. Or basi kabuhi nga takilid ka lang sa Ginoo? Okay? Palayo, lakato. Dito, lakato. Or basi bala kabuhi nga palayo ka sa Dios? Kumusta ang standing mo sa Ginoo? Sige to, balik na. Thank you Sukta lang si Aaron si Leo sa pamahaw mo. Alright. Ginahimo ko na nga ilustrasyon para maintindihan ta. No? Nga dapat ayuson ta ang standing ta before sa Ginoo. Ang reputation ta before the Lord. You see? Now, I will give you 3 things, tapos na ta na yun. Concerning our standing before our King, amuning topic ta, our standing before our King. We need to consider, number 1, our character towards our King. Our character towards our King. Ano ang pamatasan ta, no? Patuhoy sa aton hari. Sa tubangan sang aton hari, ano ang aton pamatasan? Galantaw siya. Gaobserbar ang aton hari, ang aton Ginoo. Kay isa sang karakter sang aton Dios, omniscient siya. All-knowing siya, wala may nalipod sa aton Ginoo. Ang tanan kita niya. So gaobserbar sa aton. Ano ang karakter naton before the Lord? Before our King. Now, lantawan nyo si Pablo. Anong hambal niya sa verse 1? Paul, lantawan nyo ang sunod. A servant of Jesus Christ, called to be an apostle or sent one, pinadala. Pag siling apostle, ang buot silingon sent ones, pinadala. Separated unto the gospel. Lantawan nyo servant siya, sent one siya, separated siya unto the gospel. Pag siling nga separated unto the gospel, may mga bagay ka nga gintalikdan. May mga bagay ka nga ginbayaan. Mga bagay nga pwede mo i-enjoy bilang tao. Pero gintalikdan ta bangod sa Ginoo. Well, anong makita naton dire? Sa karakter ni Pablo, makita naton dire ang humbleness sa iya. Garelate ka ina no, sa Sunday school naton. Na, duha lang na pride or humbleness. Ang tao nga puno sang bugal, hindi na mga lagad sa Dios. Hello? Now, pero sa totoo lang, ano ginang mahimo ta sa Ginoo? Kay hari ang Diyos. Kung magbugal ta kang mag-disobey ta sa Ginoo, hindi ta magpaubo sa Dios. Ano ginang mahimo ta?
Amo nang kinanglanon maging aware ta nga ang Dios among hari sang mga hari, kag Ginoo sang mga Ginoo. Sovereign siya. Soberano. Oh. Supreme. Labing mataas siya. He's our Almighty God. The all-powerful God. Amo ng Diyos naton. Siyang hari. No? So dapat, makilala ta siya para makarelate kita sang tama nga karakter. Tama nga pamatasan. Ano ito pala? Servant. Bawa pag sila nga sulugoon, nga damo sa atom, siling, kanubo sang panulok ta. Pero kabalo ka mo, pag-abot iya sa pagkasulugoon, why na ginabasi kung sino kita? Ginabasi na kung sino ang boss ta. Kay gibisan manog pulot ka lang sang higko sang ido. Kung ang ina nga ido, iya ni Duterte. Di ba mapabugal ka? Diin ka ga ubra kay Duterte. Kalarohon ta kung sino nga Duterte. No? Kay former President Duterte. Ti ato na siya sa dahig. Naintindihan yung buot ko silingon. Okay? Ara na kung sino ang ginaalagaran ta. Amo na nga hindi sayang nga magpaubos ta sa Dios. Kay siya labing, napabugal ka gani sa boss mo nga tao lang na. Napabugal mo ganing amo mo nga tao lang na. How much more pa iya nga ang aton iya boss, ang aton niya Ginoo, ang aton niya agalon, ang aton niya nga hari, the King of Kings and the Lord of Lords. So hindi kadulaan nga magpaubos ta sa iya. Amen? Kinanglanon ding humbleness. Now, hindi lang humbleness, pagpaubos, kundi submissiveness. Pag silin natin submissiveness, ang gina-imply diri, ang obedience ta. Alright? Ang humbleness, ang pagpaubos naton sa iya, ang submission, nagahambal ina mga kauturan nga, sang pagsunod naton. Submissiveness. Alright? Naging servant siya, naging sent one siya. Apostle, pinadala. Sulugoon, ginsugo, ginpadala. With a responsibility. Amen. Nakabati ko sang testimony ni Arnold Lizano. Si Arnold Lizano, dati siyang pari. Nga naging isa sang mga salaligan ni former President Marcos Sr. Kag isa siya sang naging dako nga personalidad during sa martial law. Kay si Arnold Lizano pertini ka alam, no? Nga klase sang tao. Okay? Karon nag-abot ang tion nga ining si Arnold Lizano, okay? Nakadangat sa kaluwasan. Bangod nga may ara isa ka babayi gani ha, nga perti katutom mag-share. Karon di siya nga daan, dati siya nga pare. So, birahan niya, akigan niya, pirong babayi kuno gayuhom lang. Ang Christian gayuhom lang. Di siya natingala. Grabe na ni, ginakigan ko na ni. No? Nagwaswasan ko na ni, gayuhom lang ni gyapon. Kita iya ang problema sa atong kisa, kaya kung mga kig sa aton, kigan taman. No? Ang balon ta pa nga basi, bukol mata mo karon.
Diba? So, kita ya bala ang espiritu nga, so wala lang, puto nag-attract sa iya, no? Kag hasta nga nag-abot ang punto, nga nakadangat siya sa kaluwasan. Pero gatrabaho na sa gyapon. Taas ng posisyon niya sa kay former President Marcos. Okay? Now, karon, nag-abot ang punto nga na-sense niya nga ginatawag sa sang Diyos. And by the way, adtong babayi nga ginakigan niya nga nagayuhom niyang nangin asawa niya. Galibog ka mo sino pangasawa nyo pag sulwining. No, pamanahon nyo pag sulwining, kay basi mo pa na siya. Pero di ka magsulwining, kay parang magsulwining ko para pa asawahon ko bla. Hindi, kay pilion mo lang ng gwapa kung baga mo sina. Pero may sakit sa heart. May sakit sa heart. Ang babae, sa sige na sila, no, nag-upod na siya, gapangalagad na siya, gakandak na siya, Bible study mo. Siya na yung Bible study sa ilang subdivision. Tikay kilala siya. Isa siya sa mga salaliga ni Marcos. Kilala ang influensya niya, dali siya nakatipon, tamo nga tao. Karon na sense na niya, no? Nga may panawagan siya sa Ginoo. Sang uli, sang hindi na sa kagwanta, nagbargain siya sa Dios. Sila nga, Lord, kung tuod mo ko tinawag, isa lang pangayoon ko sa imo. Ayuha ang asawa ko. Kaya ang heart sa asawa niya may buho. Hindi makaobra, gakalipong. No? So, sila nga, kung gintawag mo ginman ko, isa lang. Ayuha, asawa ko. Pag-abot niya sa iya balay, kita niya si Mrs. siya, panilhig. Panilhig, hindi na pwede. No? Kaya medyo lala ng sang iyang asawa. Niya, mami, nga panilig ka, di ba bawal na sa imo? Ya, okay lang. Ya, sakay-sakay sa salakyan. O, di kay, may wangwang man, butang wangwang, diretso sa Philippine Heart Center. Pag-check sang doktor, sila nga, milagro ni, asawa mo, wala na buho ang iya heart. O, ayaw na siya. Ti ikaw, submit siya sa Diyos. Kadto sa kay Marcos, dala yung iya resignation. Sila Mr. President, thank you for allowing me to serve you and our country. But right now, I will be serving the King of Kings and the Lord of Lords. Siling ko ni Marcos Sr., naglain na ang ulo mo bangod sa Bible. Pero ginpakita niya, submit sa iya sa Ginoo. Why? Because nakilala niya nga ang iya Ginoo, among hari sang mga hari. Kaginoo sang mga Ginoo. Bisan sino pa din kilala sining kalibutan, hindi maglabaw sa aton Diyos. Kisa hindi ta magsunod, hindi ta magsubmit nga aman, kulang ang pagkilala ta sa aton Diyos. Pamatyagan ta kung kisa, ang mga busing sining kalibutan, mas taas pa, mas dako kay sa aton Ginoo. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Amo man na siling ni Paul, nga aman si Pablo, nagsumbitar sa Dios, ang iyang mga credentials, ano nga ba niya? He count it all down that he may win Christ. Why? Nakita niya, nakilala niya kung ano ang posisyon, kag ano ang persona sang Dios nga ginalagad. Amo na kamong iban sa inyo, ginalanglang lang ninyo kung may mag full time. Why kamo kabalo? The greatest work on earth is the work of God. And the greatest employer that we could have is God Himself. Kahit siya yung hari ka Ginoo. Sining kalibutan, no one is above Him.
Anong karakter naton? Are we humble before God or napunan ta sang bugal? Are we submissive to God o rebellious kita sa Ginoo? We are disobeying Him. Humbleness, submissiveness, respectfulness. Baw, ang isa ka bagay, na ang hari, hindi mo na iya pwede nga hindi respetuhon. Sa ila panahon, sa ancient times, sa Bible times, ang pulong niya sang hari, pertina ka powerful. Na? Kag ang posisyon iya sang hari, kabalo ka mo, pertina iya ka respetado. Bisan pagani, dungol nga hari. Bisan dungol nga hari, ginarespeto na niya. Pero tandaan naton mga kauturan, wala gid tayo i-question sa aton agalon. Why gid tayo i-question sa aton Ginoo? Kabalo kita nga maayo gid siya nga Dios. Maayo gid siya nga hari. Kag kabalo ka mo mga kauturan, He deserve our respect. He deserve our respect. Okay? Deserve siya nga aton siya respetuhon. Kabalo ka mo ang the fear of God, this is the highest respect. Kag connected ini mga kauturan sa worship. Kabalo ka mo nga ang pagsimba ta sa Dios, gapakita na sang humbleness, submission, kag respect. All in one. Ara na da. Nga aman. Pag nagsimba kita sa Dios, tuod-tuod niya pagsimba, ga-require na sang humbleness. Hari siya eh. Huwag ta may mahimo sa iya. Sa tuod-tuod lang, waay tayo may mahimo sa Dios. Ang mahimo ta para i-bless ta sa Ginoo, mag-humble ta sang aton kaugalingon. Kung mag-disobey ta sa iya, hindi ta mag-submit sa iya, kita man ang pierde. Sa makilala naton siya, the best thing ay mo unta is submit to Him. Obey what He wants. Amen? And then, respetuhon naton siya. I-worship naton siya. Simbahon naton siya. Amen? Okay? Sa aton nga pag-amo na, hindi ka mo magsiling nga, ang simba ni, way ni tupa. Ang tuod nga nagasimba, gapakita sang pagrespeto sa Dios. Kaya kung wala kaya respeto sa Ginoo, di kaya magsimba. Sino gina sa nga simbahon ko? Diba? Amo na gani nga, ang isa ka, pag nagsimba, di ba sa Bible, pag nagsimba, gayaob sila. Gapakita mga kauturan sang dako nga respeto. You see? Amo na pag nagsimba ta, magsimba ta nga may respeto sa Dios. Mataas, ang pinakataas ng respeto, ihatag ta sa iya. Reverence. Amen? Pagkanta ka pa lang, no? Ibutang mo sa isip mo, sagrado na nga mga kalantahon. Ang attitude natin should be respectful. Hindi ka na magbara-bara. Amen? Kung respeto ka sa Diyos, hindi ka na magtulog-tulog. Katulog-tulog ka na, disrespect na sa Diyos. Gaisurya ka mong iya. Hello? Gatext ka na iya. Kung ang migo ko pa nga pastor, mabuka ka ron sa agtang mong cellphone mo. Ha? Actually, expression lang na niya iya. Sang iya bala nga dako nga pagrespeto sa Dios. Nga kisa expression na niya sa kainit niya kisa nga may mga tao, may mga tumuluo nga kabastos bala. Nga ang Diyos, watagan ta dapat respeto.
Di ba nga, ang konsepto naton sa simbahan, pag nagsulod ta, no? Bantayan tang aton mga tikang. Actually, Ecclesiastes chapter 5, bara na. Watch your steps. Hindi ka maglakat nga sa gudsod ka. Oh? Ang ibanda, binalikid sa imo. Kung hindi mo ginman mapunggan, kinanglanon magwa ka, kay daw mangihi ka na, hindi man pwede nga mangihi ka da. Hello? Pero kung mahimo pa lang, muna gani may break kita para nga mangihi ka na. Kay isa ning sagad ka mo tindog-tindog. Kadistra kag kis-act ina nga daway ka respeto. Sige bala, ikaw hambal. Tapos, way patay, may mga gatilindog. Bot, sa lingkod daw sila labot sa imo. Are you with me? So, ipakita natin ang pinakamataas ng respeto sa Diyos. Pag-ari ta sa simbahan, we need to be aware that we are worshiping God. And that He deserved to be given the highest respect, the highest honor as our King. Kumusta ang standing mo sa tubangan sa Diyos? Do you still respect God? Pag-respeto ta sa Diyos, gakonsulta ta sa iya. Amo ng prayer. Hello? Lantawa, pag-respeto ka sa ginikanan mo, ipabalo mong mga bagay sa kabuhi mo. Are you with me? No? Igo na lang yung mabalaan ni nanay mo, gabusong ka na. Ipamangkot, may respeto ka na sa ginikanan mo. Pag text pa lang sa imo, pabalaan na si nanay mo, kag si tatay mo. Pa, ma, may ga-text-text bala sa akon. Good night ko no, in the morning. Bihira kalabanan sumungodaan lalaki, bastos. Wala respeto sa ginikanan. Diretsuhon lang ang bata. Pastor nga, si tatay kag si nanay ang akon nga updon kay siya man. Huugani, pero binastos ng imo. Dapat agi ka sa proseso, kung palangga mo na sa respetuha ginikanan niya. Pastor, tigasin to yung tatay niya. Leon kag tigris o gataon mo na iya kung tuod ng imo. Amen? Nagahipos-hipos ka mo, ha? Inasa tawo lang na. How much more sa Diyos? Pabalunta siya kung ano ang mga plano ta. Pabalunta siya kay respetuhon tang Diyos. Tawa, ubra ka lang, himo ka lang, matumato ka lang, way ka pabalo sa Diyos. Desisyon ka lang. Kisa mo na sa pastor, igo kabalo si pastor, ato ka na sa Manila. Gawin na ko kakita kay Badaw, ato na pastor sa Manila, ay kabastos. Nakapray malang tani ta. Tinagano to sa Manila. Di ano pag-advise mo kay Uway man nagpabalo? Amen? Pars na, mamana ka na gali. Uy, tana kabalos tatay mo. Uy, kabalos si nanay mo. No kahipos, how? Ginaigo tani kay amo ni subong ang batasan sang ulihi nga mga tubo. Kabastos na bala, wala iya respeto. Mabalaan mo na kung tuod-tuod na ng imo kag handa ka na, kay why ka na madlukan maglisensya. Kabalo ka mo nga angan hadlukan ka mo maglisensya, kay hindi pa bang mo handa. Ti hampang-hampangan nyo lang madisgrasya abe. Ha? I-develop ta ng respeto sa Diyos, pero, okay,
makita na pag may respeto kita sa Ginoo, kabalo to magrespeto sa aton ginikanan. Iplastar ta. Amen. Ako bilang pastor nyo, gakinahanglanon sa inyo respeto. As I respect you as members. Naintindihan nyo? Kalaway man na nga, no? Mula ganin siling ko, igo mabalaan ni pastor, ato ka natimo sa Manduawak. Malapit mala ng Manduawak, pero sa bukid na na. No? Nag-ano ka to? Ipangita ta di sa imo, ato ka. Nag-ano ka to? Pastor, nag-training? Anong in-trainingan mo to? Basta may pusil man? Lain na gali itong imo ya. Very important ang respeto sa Diyos. Ang karakter naton before God, very important na. Kaya kabalo ka mo, ginatulok na sang Diyos. Kag ginabasihan na sang Diyos, kung pakamayuhon kita o hindi. Sino man abi sa inyo, manamian, kamo nga ginikanan, kabastos yung klase ka lalaki, o yung nagpabalo sa inyo. Diretso lang sa bata mo. Ang lain na kayang bata mo, bastos man. Way man nagpabalo. Nagmuon-muon lang, nagkita gid sila. Nami bungguon ang ila mga alimpudwan. Di malipay ka nga ginikanan. Brad, ikaw abi Brad. No? Ang ibang mga ginikanan, kiti, doon may way man mga labot. Pero kung ikaw ginikanan ka nga may buot ka, hindi ka ginaya malipay nga ang bata mo 3 months inside na. Kay galib-in na gali. Tapos kamo gasalig-salig pa kamo, nga ga-eskwela pa si Nining. Si Inday. Gali kay lain ang gina-eskwelahan. Himo na bata among na-eskwelahan niya. Mamangkot ko sa inyo ginikanan. Straight from the heart. Will you be happy? Sakit na, di ba? Masakitan ka muna. Pero ang kanami iya nga mga kabataan naman ni Blau, ining respeto na pabalo bala. Kung babayi ka, pabalagin ni kanan mo. Nay, do may ga text sa akon mo, do may ga puro pangaluyag mo. Hindi lipay ginikanan mo, maalaygayan ka. Maproteksyonan ka. Kag masensang imo ginikanan, may respeto ka sa ila. Ang hindi dapat matabo, kundi mapunggan. Naintindihan niyo? Sila nila, abaw ka budlay daw, malaon ako sini mag-amo ni. Hindi ka pa handa kung nahadlukan ka. Plastara sa tama. Sa Diyos plastaruntang karakter ta. Kay hari naton siya. Ginoo naton siya. Respetuhon na siya. Ang iban nga yoyohom-yohom, kaya may mga ginatago, guro ni mo. Okay, uso sa mga high school pa lang ya, uso na iya, daw okay na lang ya, kisa mga maestraw ay man buot, sila pang magtugpo-tugpo. High school pa lang ilang ang mga estudyante, sila pa yung matugpo-tugpo. No? Day, daw bagay, gigamunin ni Kwan mo. Parehas ka mo nga niwang.
Lain pa na. Bagay gid kamo ni parehas kamo nga mango. We need to watch our character. Not only our character towards our master, but our calling towards the ministry. Kumustang kabuhi mo when it comes sa calling sang Diyos? Si Pablo lang tawabla, kanami kag kilala si Pablo, sikat siya. Pero sang tinawag sa sang Diyos. Ha? Ano kuno siling niya? Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Tanyo, about ni sa iya calling, about ni sa iya panawagan, about ni sa kagustuhan sang Dios para sa iya kabuhi, na pamati. Kung hindi ka tinawag sang Dios sa full time, tinawag ka gyapon sang Dios para mga lagad. Kung hindi ka man niya tinawag sa Bible school, hindi ka man niya magpastor, hindi ka man magmisyonary, no? Pwede ka gyapon ka pangalagad sa Ginoo. Pwede ka gyapon ka Bible study, ka soul winning, amen? Pwede ka nga magtutom nga membro. Naintindihan ninyo? Tinawag ta sang Diyos sa ministry, tanan kita, hindi ka pwede magsiling nga, kay way man ko sa Bible school, way man ko tinawag sang Ginoo sa ministry. No! Pagkatapos ta maluwas, tinawag ta sang Diyos sa ministry. Di kamusta? Anong pagtrato ta sa panawagan sang Diyos? Amo nang iban, wala ka pangalagad, kay feeling nila, wala man tayo tinawag sa Ginoo. We are all responsible because every one of us is called by God in the ministry. Ha? Find your place. Naintindihan nyo? Find your place. Bisan hindi ka full-time, pwede ka ka-handle Bible study. Si Bradniel, hindi full-time ka Bible study. Pwede ka man kaupod sa Bible study, ministry man nagyapon. No? Ang mag-drive, hindi man kinahanglanon gid mga full-time. Salamat sa mga otod naton nga nag-drive, hindi sila full-time. Si Sir Nilo, si Bradniel. Sino pa? No? Si Brad Henry. Sino pang mga drivers ta nga hindi full-time? Your potential can be used para sa buluhaton sang Ginoo. Amen? Okay? Nga ginhatag na sang Dios sa imo, kay para magamit na sa ministry. Kay tinawag kita sa ministry. It is a sovereign call. Mataas ni nga panawagan. Dios ang nagtawag. Hello. Amo na bla mo to siling ko kay na sa ilustrasyon nga siling ni Arnold Lizano, Mr. President, thank you for allowing me to serve you and our country. But right now, I will be serving the King of Kings and the Lord of Lords. Nabalaan niya iya nga, labing mataas nga panawagan. It was a sovereign call. Ang panawagan ta sa ministry, ang nagtawag ang Diyos. Amen? Pagka-save taging tawag yata, binutang yata sa ministry. Di kumustang standing ta? Are we serving God? Find your place. No? You can win people, you can bring people. Amen? You can help kung ano ang mga bululigan. That's ministry. Kita nyo? Amo na ngaging groupings naton so that you will be given the opportunity nga makaserve with your leaders. Amen. Na? Para nga mautitiran, amo na nga, tikita nyo, may responsibilidad man ang aton nga kada grupo. Kada tapos sa hapon, kada grupo may responsibilidad.
Hello? Pagkatapos na service, may grupo nga in charge di manilhig. O, kung na-member ka sa grupo, that's ministry. Amen? Para pagpuli, tinlo na di. May na-in charge to sa mga CR. Para pagpuli, hindi na pangsot ang mga CR. Ha? Are you with me? Ministry na. Trabaho na. Ha? Pag membro ka, hindi ka na bisita. You have a ministry to fulfill. It's a sovereign call. It's a sacred call. Sagrado. Sagrado. Kaya ang nagtawag nga Diyos sagrado. Kita nyo sa ministry, why tadiga tudlo sang mga tinunto? Why tadi ginatudloan nga kung sinugid ang makaubos ang isa ka kahangabir? Padyaan ta? Why tadi ginatudloan nga mamuyayaw? Why? Sagrado ni nga ministry. Why tadi natudloan niya nga maging plahubog? Kay sagrado ni nga ministry. Balaan ang Diyos naton. Bala amo na gani sa kabuhi ta, kag kung sa anong nahimo ta, ga-reflect kung sino nga Dios, kag ano nga Dios ang aton gintuuhan. Kay masiling man lang nag-iba niya, Pastor, parehas man lang Diyos ta, tinga palahubog ka. Kaya ang Diyos namon niya, balaan nga Diyos, sagrado nga Diyos. Kag siling niya, ako nga Diyos ninyo, balaan, magpakabalaan man kamo. Kaya kung ano ang Diyos ta, amo nang ikabuhi ta. Amen? Di ang Diyos tayo hindi plahubog. Ang Diyos tayo hindi sugarol. Ang Diyos tayo hindi babahidor. Ang Diyos tayo hindi homoseksual. Ang Diyos ta hindi palapamuyayaw. Ang Diyos tayo ay gabulang. Hello? Ginupdan niya ang makasasala, ginsulwining niya. Pero ay siya nag-inom upod sa ila. Naintindihan niyo? Sacred call. Ano pa? Hindi lang sovereign call, it is a sacred call, it is a sacrificial call. Why? Pag tinawag ta sang Diyos, it requires sacrifice. Naintindihan nyo? Siling ni Pablo, I count it all dung that I may win Christ. Ano to? Ang mga bagay nga sang una gina-enjoy niya, gin-sacrifice niya para mawin niya ang Diyos nga nagtawag sa iya. Balaan mo, Aryo, may mga bagay ta kisa gina-enjoy pero sala. Ti kung hindi ta na matalikdan, hindi ta kasunod sa panawagan sang Diyos. Ako sang una mo na gani hambal ko sa inyo, may mga handom, kuya. Tipikal nga maayo nga handom para sa pamilya. Kay pigado kami mo. Agyan ko yang pigkapigaduhon. Ang handom, kuya, mabuligan batak ang akon ginikanan sa kapigaduhon. May malain da? Wala. Maayo gina. Nga maghandom ta, nga ang ginikanan ta, mapaambit sa ila, ang maayo nga kabuhi. Pero tinawag ko sang Diyos. Galalain ko naipit ko sa duwa. Kaimportante nga mga bagay, gusto ko buligan ang ginikanan ko, nga mabatak sila sa kapigadon, sa piyak nga bahin, tinawag ko sang Diyos. May isacrifice gid ko. May isacrifice gid ko. Masakit bayaan mong hando mo para sa pamilya mo. Amo na ang iban hindi kaintindi. Hindi sila kaintindi. Siling sang iban yung nga pamilya, te, pila na sweldo mo, siling ko wala, te, ginikanan mo na iya, kamusta na sila? Napakasakit. Kuya Eddie, sakit pamatian, inang hindi ka maintindihan. Kag para sa ila ang desisyon mo kanubo. Why nila maintindihan nga ina nga desisyon para sa Diyos.
mag-sacrifice. Atubango na. Pag nagsunod na sa panawagan sa Diyos, masakripisyo ta. Pero sa punta, amen? Isubong sa grasya sang Ginoo. No? Ang hindi na mamarinti sa imo sang una, pamarinti na. Sang una ang nagapakanubo sa imo, subong, garespeto na. Kay nakita nila nga way tagin pabayaan sang Diyos. Willing lang ta magsakripisyo para magtuman sa panawagan sang Ginoo. Pabayi lang na sila, negative na sila, kay way sila kaintindi kung sinong naalagaran mo. Hindi sila kaintindi sa aton, negative sila, kay way nila yung makilala ang Diyos. Ang hari sang kabuhi ta. Pero later, pag nakita nila na, ngagin pa ka maayo ta sang Diyos, amo na gani, seryosuhon ta. Nagsakripisyo na ta, hambang-hambangan ta pa. Seryosohon ta kay para makita nila nga pag nagsakripisyo kita para sa Diyos, hindi ka perdihan, kundi kadalagaan. You see? Itong mga tao ganito si Linggo, ang mga tao to nga naghambal to, ibang itong mga pamilya man namon, maayo pa man ang dindiin ang akong sitwasyon sa ila. Oh. Nakakadto naman ko sa iba niya pungsod. Sila, way pa. Kasakay na ko sa salakyan nga. Brand new. Way ko gahambal nga mga lagad ta sa Ginoo para makasalakyan ka. Pero ina sa iya, ginapakita lang na sang Diyos nga hindi ta dapat hikayan kag pakagamayon ang panawagan sang Diyos. Kay kung pakagamayon tang panawagan sang Diyos, ginapakagamay ta siya nga Diyos nga nagtawag sa aton. You see? Naintindihan nyo? It's a sacrificial call. It is a spiritual call. Okay? Why? We need the control of the Spirit para makasunod. Kaya kung unod ta lang, di ta ni magsunod. We need the control of the Spirit of God. Naintindihan nyo? Well, kumusta ang calling mo sa ministry? Tanan ta tinawag ta sang Diyos sa ministry. Ano ta na gina-fulfill? Are we faithful? Are we doing our best? Hello? So kinanglanon ta maintindihan. Bisita namon, probably iban sa inyo, hindi nyo pa ni makuha agad. Pero tandaan ninyo, ang una nga panawagan sang Diyos, kaluwasan sang aton kalag. Amuning pinakadako nga panawagan sa Ginoo. Nga ang tao, hindi na magkadto sa impyerno, kundi magkadto sa langit. Pero waay natapos ang Diyos sang naluwas kita. Kaya kung kaluwasan lang ang lagas ang Diyos, tani, pagkaluwas ta, pinatay na lang ta sang Ginoo kag pinapuli sa langit. Pero nga abuhi pa ta. Ikaw, abi ko. Nga abuhi ka pa. Kaya hindi papatay mo. Nga patay na siya. Wala nagaginawa. Now, ubalo ka mo, nga ang abuhi pa ta. Luwas naman ta, mapalangit naman ta. Tingari pa ta di. Kaya may buluhaton pa ta. Tinawag ta sang Diyos. No? Pinakamataas nga panawagan, sagrado nga panawagan nga kinanglanon sang sakripisyo, panawagan nga kinanglanon sang kontrol sang balaan nga espiritu. May buluhaton pa ta di. May ministry pa ta di. Ministry ni nga muning pinakadako nga buluhaton.
Hindi pag-i-underestimate ang ministry naton sa Ginoo. Inang gapang-invite ka, gapanugat ka, inang gabulig ka sa ministry, no? Hindi na pagpakagamaya. Bangod na sa Diyos nga ginaalagad ta. Sa Ginoo nga ginaalagad ta. Muna matingala ka mo siling ko, ang iban grabing potential, no, sa kalibutan, pero nga nag full time. Bangod na sa iya Diyos nga nakilala niya. Ginataha niya, ginapalangga niya nga Diyos. Amen. Know your God and know your standing before your God. Para pag-abot sa tion nga mag-atubang na kita sa iya, hindi ta mag-regret. Amen. Amuning amon part nga pastor, amuning mabulubudlay nga part sa amon pastor, paano ka mo paintsindihon? Kaya kaya sa pagpaintsindi sa inyo, may mga bagay nga hindi nyo manamian. Pero kinahanglanon ta ipaintsindi. Kaya kung makuha nyo lang ni, maintindihan nyo lang, kag i-apply ta lang, pila kadlaw, mapasalamat ka mo. Pastor, salamat gid nga ginwali mo. May mga bagay nga way ko na namian, nabudlayan ko, pero salamat nga ginwali mo. Nag-abot ko sa realisasyon, kag sa pagtuman ko na probe ko, nga hindi ta pirde. Kung magsunod kita, kag kaayuhon ta ang standing ta before sa aton manunuga, before sa aton manluluwas, before sa aton master. Hari sang aton kabuhi ang Diyos. Kung wala mo pag ginaseryoso ang Ginoo, no, I exhort you, umpisahin na, seryosuha ang Diyos sa kabuhi mo. Loving Lord, Heavenly Father, salamat Ginoo sa simple nga mensahe. Ang prayer ko nga maintindihan sa mga miyembro, mga bisita namon, kag Lord ang hindi paluwas, makadangat sa kaluwasan, kag ang mga bag-o lang nagkalaluwas, magpag-un ang ila Ginoo Lord, pagkapyot sa kamatuuran, sa sigurado nga kaluwasan, kag sa sagrado nga plano mo para sa amon. Many times, Lord, nga ginbaliwala lang namon, way namon ginahatagan importansya, ang amon kabuhi sa imo atubangan. Salamat nga na-remind kami. Salamat nga na-reprimand kami. Salamat, Ginoo Amay, nga na-correctionan kami. So Lord, sining nga tinion, at agi kaalam ang amon mga soul winners, kung may mga bisita pa kami, nga way pa nakabaton sa imo, kabay pahatagan mo, kaalam ang amon nga mga soul winners sa pag-explain sa ila, sang simple and sure nga plano nimo sa kaluwasan. Tugyan ko sa imo, Ginoo Amay, ang invitation sa ngalan ni Jesus. Kaya sa mga bisita namon, may ara mag-share sa inyo paano ninyo maangkon kag masiguradong kaluwasan. Hindi na ta magdugay sa mga nabilin, no? Mga membro. O ikaw luwas na, hindi ka pa man membro, luwas ka na right now, oportunidad mo magka-resaltar kag magpasalamat sa Ginoo nga ginluwas siya ka, pasalamat sa Ginoo nga hindi ka na mapaimpyerno, pasalamat sa Ginoo nga tanan kita may bahin sa iya ministry, tanan kita may lugar sa tubangan sa Ginoo. Pangitaon tang lugar naton, kag kun ato na masapuan, maintindihan, himuon tang pinakamaayo. Let us take care of our character before our God. Sige, makasarang ka pa. Humble yourself before the Lord. You come to the altar. Let us fill up the altar right now. Sa mga makasarang pa, sa mga may edad na nga sakit na inyo tuhod, budlay na sa inyo magluhod, you just sit down there sa inyo nga pulungkuan, okay? And allow your heart to bow down before the Lord as we show our humbleness and submission and
respect sa aton Ginoo. It's good nga ma-develop ni nga karakter. The more nga mag-humble ta sa Dios, the more nga maging submissive ta sa Ginoo, the more nga ginarespeto naton ang Dios, the more nga makita naton ma-enjoy ta, may fulfillment, kag makita naton ang pagpakamaayos ang Dios sa aton kabuhi. It may call for sacrifice. Pero hindi ta mag-regret. Mas manami ang resulta. Mas manami ang ibalik sang Dios sa aton. Labaw pa kaysa mga sakripisyo naton. Munang ambalya, for I reckon unto you, Romans 8:18, that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed one day. Sige lang, may pag-antos. Sige lang, masakitan ta. Sige lang, mabudlayan ta. Basta para sa Diyos. Sobra pa ang balo sina sang Ginoo one day. Problema, abi sa ato kung masakitan ta, mabudlayan kita, hindi na ta. Atras na ta. Gusto ta convenience lang, hindi mo na. Si Kristo kung wala siya nagkasakripisyo sa cross sa Kalbaryo, impyerno tatanan. Kung sa paglatigo sa iya, ang sakit lang ang iya nga ginisip. Kag nag-atras siya, way takaluwasan. Ginpapasan siya sang cross, ginlatigo. Kung sakit lang, pero tiga sakit. Kaya amo na ang pinakasakit nga klase sang kamatayon. Kaya ang tinutuyo dira to inflict the greatest pain. Pinakamakahuluya nga klase kamatayon. Kay ginahublasan ang ginalansang sa cross. Ginatubang na sa aton Ginoo, wala sa nag-atras. Kahuluya sa aton niya, nga kung magpulubudlay na, masolo sakitan na kita, atras na ta. Mamati kita ya sa yawa, masagad hutik sa aton. Pag-abot sang diyon sa Diyos man tagyapon mabalik. Ang yawa iya makadlaw mo lang na pag nagdimungking na kabuhi ta, kadlawan mo lang ta sang yawa. Dapat tayo maging tampan sa Diyos kay way sa malain, way sa isang hidden agenda. Way sang may ginatago-tago ang Diyos sa aton nga malain. Ang yawa iya intuon niya lang na kita. Then sa uli, sukto niya ta, hindi manami nangatan sa kabuhi ta. Let us be true to God. Sa imo labing gamana nga Dios, salamat gid. Nga may panahon kami nga mapakita ang pagpaubos namon sa imo. Ari ngamon mga kaugalingon, garespeto kami sa imo, Dios. Gayaob kami sa imo tubangan. Gapakaubos ang amon kaugalingon. Salamat sa mga miyembro nga ang karakter, the more nga nagadugay, naga-refine. Bangod sang consciousness, Ginoo Lord, nga ikaw naga-obserbar sa amon, gatulok sa amon. And we should take care of our character. Salamat sa mga miyembro nga mapainubuson, nga ang bugal ilagin sikway, nagapamati kag naga-absorb, kag nagatuman sa imo mga pulong, nagasubmitar sa imo otoridad, nagasunod sa leadership nga imo gin-appoint. Muning mga manggad, Lord, sa simbahan, san simple lang ang mga tao, pero Ginoo kon kabalo, kag may tama nga karakter, muning tunay nga mga manggad sa sulod sa simbahan. Kag kaya mo ni sila pakamayohon, para magamit nimo sila sa dalagko pa, nga mga pagpakamayo, kag buluhaton nga ma-accomplish. I-bless mo, Ginoo, ni mga anak nimo, ikaw mismo ang mag-probe sa imo kaugalingon sa ila. Kung hindi man nila rol testingan, hindi man nila ni sundon tumanon, di man nila rol bapamatud-an kung sino ka.
kag kun ano kanami, ano kabulahan sa imo plano para sa tagsa ka tawo. Gakamis ang tawo, bangod ang tawo, bugalon, kag hindi magsunod. So Lord, bless mo ang mga commitment sa mga kauturan, buligi ginuamay nga magnami pagidangamon kabuhi, samtang galipas ang mga inadlaw, hasta i-perfect mo kami pag-abot sang tion sa imo pagbalik. I-dismiss kami daladalang pagpakamayo, madamo gid nga salamat sa katutom kagayo mo sa amon kabuhi. Balik na namon sa imo ang tanan niya pagdayaw kag pagpasalamat sa ngalan ni Jesus Christ nga mon Dios ug manluluwas. And all the people of God says, Amen, amen, amen. Sa saliwat, maayong aga sa tanan, udto na gali, maayong udto sa tanan. Kay God